Isang mapagpalang gabi sa inyo, mga minamahal kong kasama sa bawat kwento. Ako po ang inyong lingkod at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, narito na naman tayo upang buksan ang isang aklat ng buhay puno ng pag-ibig, sakit at pagbangon. Sabi nila, ang pagsunod ay isang tanda ng pagmamahal. Ngunit paano kung ang bawat pagyuko ay katumbas ng pagkawala ng isang piraso ng iyong pagkatao? Gaano kamahal ang halaga ng pagsunod? At ano ang mangyayari kung ang sakripisyong inaakala mong para sa pamilya ay siya palang unti-unting pumapatay sa iyong kaluluwa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala sa unang kabanata na pinamagatang 20 tiket patungong impyerno. Ang kalansing ng mga kubyerto sa mamahaling plato, ang tanging musika sa hapagkainan ng mga madrigal. Kumikinang ang mga kandelabra sa itaas, nagbibigay liwanag sa isang mesang puno ng pagkain na kayang bumuhay sa isang buong baryo. Nariyan ang lechon na may mansana sa bibig, ang mga sugpo na tila alahas sa pagkakaayos, at alak na nagkakahalaga ng buwanang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Para sa mga tagalabas, ang eksenang ito ay larawan ng perpektong pamilya. Isang pamilyang mayaman, makapangyarihan at buo. Ngunit para kay Tala Alcantara, ang hapagkainang ito ay isang gintong hawla at siya ang asawa ng nag-iisang tagapagmana na si Dante Madrigal ay ang ibon na matagal nang nakalimot kung paano lumipad. Pinilit niyang ngumiti habang pinagmamasdan ang biyena niyang si Doña Imelda na nakaupo sa kabisera na parang isang reyna sa kanyang trono. Bawat galaw nito ay kalkulado, bawat salita ay may bigat. "The paella is exquisite tonight," sabi ng Donya, hindi nakatingin kahit kanino, kundi sa kawalan. "Of course, Mama. I made sure to get the best chef." Mabilis na sagot ni Dante. Sabay kindat sa asawa. Ngumiti lang si Tala bilang tugon. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa nang nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahinang pag-ubo ng kanyang anak. Nasisinag ang bumasag dito. Napatingin si Tala sa 8 taong gulang na bata sa kanyang tabi. Halos hindi nito ginagalaw ang pagkain sa plato. Nakayuko ito, tinutusok-tusok lang ng tinidor ang isang pirasong patatas. May kung anong kumirot sa puso ni Tala. Ilang linggo nang ganito si Sinag, tahimik, malungkot. Ang dating masayahing bata ay tila nilamon ng anino ng malaking bahay na ito. Biglang tumikim si Doña Imelda, isang senyales na may mahalaga siyang sasabihin. Agad na tumahimik ang lahat. Ang mga pinsan at tiyahin ni Dante na naroon din ay napatigil sa pagkain, naghihintay sa anumang utos na magmumula sa matriarka ng pamilya. As you all know, my 60th birthday is fast approaching. Panimula ng Donya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. And I have decided, I don't want a grand party. I want something more intimate, something memorable. Tumingin ito sa bawat isa sa kanila at nang dumapo ang mga mata nito kay Tala, naramdaman niya ang paglamig ng hangin. I want the whole family to go on a trip, a European cruise, for 2 weeks. Pagpapatuloy nito, may mga bulungan ng kagalakan sa mesa. Isang biyahe sa Europa, isang pangarap para sa marami. Ngunit alam ni Tala na may kasunod pa ito. Laging may kasunod. At dahil si Tala naman ang pinakamagaling sa pag-aasikaso ng mga bagay-bagay, sabi ng Donya, isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi nito, isang nangiting nagpatindig sa balahibo ni Tala. I want you, Hija, to arrange everything. Book 20 round-trip business class tickets for the entire family. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. 20 tiket. Business class, patungong Europa. Agad na nag-compute ang isip niya. Ang halaga ay aabot sa milyon-milyon. Ang perang iyon,
Iyon ang pinag-ipunan nila ni Dante sa loob ng halos 5 taon. Ang perang iyon ay para sana sa kinabukasan ni Sinag, para sa bahay na pangarap ni Tala na idisenyo at itayo. Isang pangarap na matagal na niyang isinantabi. Mama, that's a huge amount. Halos pabulong na, sabi ni Tala. Sapat lang para marinig ni Dante sa tabi niya. Ang joint savings account natin ang magagalaw. Bago pa man makasagot si Dante, narinig sila ng kanyang ina. Is there a problem, Tala? Tanong ni Doña Imelda. Ang tamis sa boses nito ay napalitan ng yelo. Bumaling si Dante sa kanya, hindi makapaniwala ang itsura. Tala, ano ka ba? It's for Mama's birthday. Of course, we'll use our savings. Pero Dante, yung pera? Pera lang yan. Putol ni Dante sa kanya. Medyo malakas na, sapat para marinig ng lahat. Napayuko ang mga kamag-anak nila. Nagkukunwaring walang naririnig. Ano ba naman yung pinagkakaabalahan mong maliliit na architectural projects kumpara sa kaligayahan ni Mama? Iisa lang ang nanay ko, Tala. Bawat salita ay isang sampal. Ang kanyang trabaho, ang kanyang passion, na pilit niyang binubuhay kahit paunti-unti, ay tinawag na V. Sa harap ng buong pamilya, wala nang nagawa si Tala, kundi tumango. Oo po, Doña Imelda. Ako na po ang bahala. That's my girl, sabi ng Donya, na may kasamang matagumpay na ngiti. Bago bumalik sa pagkain na para bang walang nangyari, hindi na nakakain si Tala. Ang masasarap na pagkain sa harap niya ay tila naging abo sa kanyang panlasa. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng kanyang anak. Si Sinag, na nakayuko pa rin, ay mas lalong lumiliit sa kanyang upuan. Tila ba gusto niyang maging invisible. Gabi na, katabi niya sa malawak na kama si Dante na mahimbing nang natutulog at mahinang humihilik, walang kamalay-malay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang asawa. Hindi mapakali si Tala. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang nangyari kanina. Ang utos, ang pang-aalipusta, ang kawalan ng kakampi. Tumingin siya sa kisame na may magarbong disenyo. Ito ang buhay na pinili niya, ang buhay na ipinagpalit niya sa kanyang mga pangarap, sa pag-aakalang ang pag-ibig ay sapat na. Ngunit ngayong gabi, ang pag-ibig na yon ay parang isang kumot na napakaikli, hindi kayang takpan ang lamig ng katotohanan. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bedside table, binuksan ito para lang may mapaglibangan. At habang nag-i-scroll siya, isang email notification mula sa bangko ang lumitaw sa screen, isang lingguhang buod ng kanilang account. Binuksan niya ito. Tiningnan ang kasalukuyang balanse ng kanilang joint savings account. At doon, nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang paghinga ay tila nanakaw. Ang numerong nakasulat sa screen ay mas mababa. Higit na mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Isang malaking halaga ang nawawala. Isang halaga na hindi niya alam kung saan napunta. Parang isang malaking bato ang nakadagan sa dibdib ni Tala habang nakatitig siya sa numero sa screen ng kanyang cellphone. Ang hangin sa marangyang silid ay tila naubos. Paulit-ulit niyang binasa ang balanse. Umaasang nagkamali lang siya ng tingin na baka isa lang itong masamang panaginip. Ngunit hindi. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Dahan-dahan, nilingon niya ang natutulog na si Dante. Ang kalmadong mukha nito sa pagkakatulog ay isang malaking insulto sa kaguluhang nararamdaman niya. Kailangan niya ng sagot. Ngayon na. Hinawakan niya ang balikat ni Dante at marahang inalog. Dante, gising! Mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses. Nag-ungol lang ito at nag-iba ng posisyon. Dante, gumising ka! Mas nilakasan niya, may kasama ng pagpilit. Idinilat ni Dante ang kanyang mga mata, iritado. Ano ba, Tala? Ang lalim na ng gabi. Itinaas ni Tala ang cellphone sa harap ng mukha nito.
Ang liwanag ng screen ay tumatama sa kanilang mga mukha. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bigat. Bakit nabawasan ng ganito kalaki ang ipon natin? Saan napunta ang pera? Tiningnan ni Dante ang screen at sa isang iglap nawala ang antok sa mukha nito. Napalitan ito ng pagkagulat na agad ding napalitan ng depensa. Umupo ito at sinuklay ng mga daliri ang magulo niyang buhok. Ah, yan ba? Sabi niya. Umiiwas ng tingin. Business investment. May nakita akong magandang opportunity. Investment? Hindi makapaniwalang tanong ni Tala. Anong investment? Bakit hindi ko alam? Dante, pinag-usapan natin na walang gagalaw sa perang yon nang walang paalam sa isa't isa. Tala, relax. Para sa tindin naman na yon, sabi ni Dante. Ang boses ay nagsisimula ng maging malamig. Kikita rin tayo dyan. Trust me. Trust you? Paano ako magtitiwala kung inililihim mo sa akin ang mga ganitong bagay? Sumat ni Tala, nararamdaman ang pag-akyat ng luha sa kanyang mga mata. Dante, yung pangarap nating bahay. Yung pag-aaral ni Sinag. Biglang tumayo si Dante. Tila isang bombang sumabog. Pangarap? Pangarap mo. Puro ka na lang pangarap, Tala. Hindi ka ba makontento sa kung anong meron tayo? Nakatira ka sa mansyon, may mga katulong, suot mo ang pinakamamahaling damit, pero ang iniisip mo pa rin ay pera. Hindi yon tungkol sa pera, sigaw ni Tala pabalik. Tungkol to sa sa pamilya natin. Pamilya? Humalakhak si Dante, isang halakhak na walang saya. Kung iniisip mo talaga ang pamilya, hindi ka magrereklamo sa hiling ni Mama. Ang hinihiling niya ay ang kasiyahan ng pamilya. Pero ang inaalala mo ay ang pera na nawala. Napakamakasarili mo. Ang salitang makasarili ay tumusok sa puso ni Tala na parang punyal. Siya na isinuko ang lahat. Ang kanyang karera, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang sarili. Para sa pamilyang ito ay tinawag na makasarili. Umayos ka, Tala, sabi ni Dante. Mas mahina na ang boses pero mas mabigat ang dating. I-book mo na ang mga tiket. Huwag mo nang palakihin ang isyong ito. At sa mga salitang iyon, tinalikuran siya ni Dante, bumalik sa kama, at nagtalukbong ng kumot. Isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Tala na nakatayo sa gitna ng silid, nanginginig, hindi sa lamig ng aircon, kundi sa lamig ng kanyang katotohanan. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang buhay. Hindi na siya bumalik sa kama. Dinala siya ng kanyang mga paa palabas ng silid, palayo kay Dante, palayo sa sakit. Naglakad siya sa pasilyo ng malaking bahay, ang bawat yapak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Huminto siya sa tapat ng isang pinto sa dulo ng pasilyo, ang dati niyang maliit na home office na ngayon ay ginawa ng bodega. Binuksan niya ang ilaw. Ang silid ay puno ng mga luma at hindi na ginagamit na bagay. Ngunit sa isang sulok, naroon pa rin ito. Isang malaking baul na gawa sa kahoy. Ang baul ng kanyang nakaraan. Nilapitan niya ito at binuksan. Sumalubong sa kanya ang amoy ng lumang papel at alaala. Sa loob, maingat na nakarolyo at nakatali ay ang kanyang mga obra, ang kanyang mga architectural blueprints. Kinuha niya ang isa, ang kanyang thesis project na nanalo ng parangal noong kolehiyo. Dahan-dahan niya itong inilatag sa isang mesang puno ng alikabok. Ang disenyo ng isang community library na gawa sa bamboo at recycled materials. Naalala niya ang pakiramdam nang ipresenta niya ito. Ang kaba, ang excitement, ang di matatawarang saya nang tawagin ang pangalan niya bilang panalo. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. Gabi ng kanyang graduation party, lumapit si Dante, may hawak na champagne. "Congratulations, my brilliant architect," sabi nito.
Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. But you know, you're too brilliant to just work for others. One day, you'll design our own house. For now, let me take care of you. Let me build our world first. Ang mga salitang iyon, na noon ay parang musika sa kanyang pandinig, ngayon ay parang lason. Ang pangako ng pag-aalaga ay naging isang hawla. Ang mundo na binuo nila ay mundo ni Dante, mundo ng mga madrigal. At siya, sa mundong iyon, ay isang palamuti na lang. Inangat niya ang isa pang blueprint, isang bahay bakasyunan sa tabi ng dagat, isang disenyo na puno ng liwanag at bukas na espasyo. Ang kumpletong kabaligtaran ng madilim at nakakasakal na mansyon na tinitirhan nila ngayon. Humarap siya sa isang malaking salamin na nakasandal sa pader, natatakpan ng manipis na alikabok. Pinunasan niya ito gamit ang kanyang kamay. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya ay pagod, maputla, may mga bilog sa ilalim ng mga mata. Nawala na ang kislap, ang apoy, na dating nagliliyab doon. Sino ka na? Pabulong niyang tanong sa kanyang refleksyon. Nasaan na yung babaeng kayang magpatayo ng mga gusali mula sa kanyang mga pangarap? Isang mahinang tunog mula sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nilingon niya ito at nakita ang kanyang anak na si Sinag. Nakatayo roon. Yakap-yakap ang kanyang unan. "Mommy?" Tawag nito. Ang boses ay inaantok. "Why are you crying?" Hindi na malaya ni Tala na may mga luha na palang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan at ngumiti. "Hindi anak, may alikabok lang. Bakit gising ka pa?" Lumapit si Sinag sa kanya. May iniabot na isang pirasong papel na lukot-lukot. "I made this for you." Kinuha ni Tala ang papel at tiningnan ito. Isa itong drawing. Ang mga bata ay gumuguhit ng kung ano ang nakikita at nararamdaman nila. At ang drawing ni Sinag ang sumira sa kung anumang natitira pa sa kanyang puso. Nakalagay sa drawing ang isang malaki at madilim na bahay. Sa loob ng isang bintana, may isang maliit na stick figure ng isang batang lalaki nakatayong mag-isa. At sa labas ng bahay, sa madilim na kalangitan, may isang bituin. Isang malaking bituin. At ang bituin ay may mga luhang pumapatak mula rito. Heartbreaking music slowly fades in. Niyakap ni Tala ang kanyang anak. Mahigpit na mahigpit. Itinago niya ang kanyang mukha sa buhok nito para hindi nito makita ang sakit na bumalatay sa kanyang mukha. Ang bituin, si Tala. Umiiyak. Ito ang nakikita ng kanyang anak. Isang malungkot na ina. Isang malungkot na tahanan. At sa sandaling iyon, alam ni Tala na hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa mga pangarap na nawala. Tungkol na ito kay Sinag. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. At para magawa iyon, kailangan niya munang iligtas ang sarili niyang nawawalang liwanag. Ang bigat ng yakap ni Tala sa kanyang anak ay katumbas ng bigat ng desisyong nabuo sa kanyang puso. Hawak niya sa kanyang mga kamay ang piraso ng papel, ang testimonya ng kalungkutan ni Sinag, at naramdaman niya ang pagbabago sa loob niya. Ang luhang kanina'y dumadaloy ay natuyo. Ang panghihinayang ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Humigpit ang yakap niya kay Sinag, isang pangakong walang salita, ang namutawi sa kanyang puso. Hindi na siya iiyak. Hindi na. Simula ngayon, lalaban siya. Para sa bituin sa langit na pinipilit patayin ng liwanag. At para sa batang nakatingala rito, naghihintay ng pag-asa. "Halika na anak, matulog na tayo." Sabi niya sa malambing na boses, itinatago ang bakal na nabuo sa kanyang kalooban. Binuhat niya si Sinag, pabalik sa silid nito, inayos ang kumot at hinalikan ito sa noo. "Mommy is here. Mommy will always protect you." Kinabukasan, ibang Tala ang gumising. Kumilos siya na may bagong sigla. Isang siglang nagtatago ng isang lihim na plano. Naghanda siya ng agahan,
Hinarap si Dante na may pilit na ngiti at sinabayan ito sa pagkain na para bang normal ang lahat. Ngunit sa loob-loob niya, bawat segundo ay isang paghahanda. Nang makaalis si Dante papunta sa opisina, nagsimula ang kanyang misyon. Dala ang cellphone, pumasok siya sa pinakamalaking banyo sa kanilang silid at nilak ang pinto. Sumandal siya sa malamig na marmol na pader at huminga ng malalim. Nag-type siya sa search bar, Best Child Psychologist in Ciudad de Marfil. Lumabas ang ilang pangalan, mga klinika na may matataas na rating. Ngunit isa ang umagaw sa kanyang pansin. Isang pangalan na may kalakip na maraming artikulo at parangal. Dr. Amihan Reyes, isang espesyalista sa Child Trauma and Development. Ang klinika nito ay nasa isang modernong gusali sa sentro ng syudad. Bawat pag-type niya ay may kasamang kaba. Ang bawat pag-click ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatype ang numero ng klinika. Nilabanan niya ang takot na mahuli, takot sa kung ano ang kanyang matutuklasan, at pinindot ang dial button. Good morning, Doctor. Reyes Clinic, how may I help you? Isang profesional na boses ang sumagot. Good morning, nauutal na sabi ni Tala. Gusto ko sanang magpa-schedule ng appointment para sa anak ko. Nang makakuha siya ng schedule para sa araw ding iyon, sa hapon, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Ngunit kasabay nito ay ang paglaki ng kaba sa kanyang dibdib. Ito na, ang unang hakbang. Ang sunod na hamon ay kung paano sila makakaalis ng bahay nang walang nakakahalata. Kailangan niya ng palusot, isang palusot na kapanipaniwala. Sa tanghalian, hinarap niya si Dante. Dante, sabi niya sa pinakakalmadong boses na kaya niyang tipunin. Dadalhin ko lang si Sinag sa bookstore mamayang hapon. Malapit na ang exams niya. May mga kailangan siyang bilhin na school supplies. Halos hindi tumingin si Dante mula sa kanyang tableta. Sige, just be back before dinner. Mama wants to discuss the cruise itinerary. Tumango lang si Tala. Ganoon lang kadali. Ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga utos at paalala. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamitin niya iyon para sa kanyang kalayaan. Pagdating ng hapon, binihisan niya si Sinag. Saan tayo pupunta, Mami? Tanong ng bata. Walang kabuhay-buhay. Lumuhod si Tala para magpantay sila. Hinawakan niya ang maliliit nitong kamay. Pupunta tayo sa isang kaibigan, anak. Kakausapin ka lang niya. She's very nice. Sa biyahe, tahimik lang si Sinag, nakatingin sa labas ng bintana. Si Tala naman ay mahigpit ang kapit sa manibela. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat kanto, bawat traffic light ay nagpapataas ng kanyang tensyon. Paano kung may makakita sa kanila? Paano kung tumawag si Doña Imelda? Ngunit walang tumawag, walang humadlang. Tila ang tadhana ay binibigyan siya ng daan. Ipinark niya ang kotse sa basement ng isang makintab na gusaling gawa sa salamin at bakal. Malayong malayo sa lumang arkitektura ng mansyon ng mga Madrigal. Ang lugar na ito ay simbolo ng pag-asa, ng modernong pananaw. Sa lobby pa lang, naramdaman na ni Tala ang kaibahan. Tahimik, mahinahon, puno ng liwanag. Sumakay sila sa elevator at sa bawat pag-akyat ng palapag, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang bumukas ang pinto sa 15 palapag, bumungad sa kanila ang isang pangalan na nakaukit sa salamin na pader. Amihan Reyes, MD, Child Development Center. Huminga siya ng malalim, isang hininga para sa lakas ng loob na matagal na niyang hindi ginagamit. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag. Handa ka na ba, anak? Tumangulang ang bata. Pumasok sila sa isang maliwanag at maginhawang waiting area. May mga laruan sa isang sulok at mga librong pambata sa mesa. Isang palakaibigang receptionist ang bumati sa kanila. Good afternoon. You must be Mrs. Madrigal? Tala? Just Tala, sagot niya. Ayaw niyang dalhin ang pangalan ng mga Madrigal sa lugar na ito.
Ilang minuto lang silang naghintay, ngunit para kay Tala, iyon ang pinakamahabang ilang minuto ng kanyang buhay. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung tama ba ang ginagawa niya. Hanggang sa bumukas ang isang pinto mula sa loob, isang babae na nakatalikod ang lumabas, nakasuot ng isang puting coat. "Mrs. Madrigal?" sabi ng babae. Ang boses nito ay malumanay, ngunit profesional. Isang boses na pamilyar. Isang boses na narinig na niya noon sa mga bulungan sa library, sa mga tawanan sa ilalim ng puno ng akasya sa kanilang unibersidad. Dahan-dahang humarap ang doktora. At nang magtama ang kanilang mga mata, para siyang tinamaan ng kidlat. Ang buhok na itim at lampas balikat. Ang pamilyar ng ngiti. Ang mga matang laging puno ng talino at pag-unawa. Ang mukhang hindi niya nakita sa loob ng halos 10 taon, ngunit hindi niya kailanman nakalimutan. Natigilan si Tala. Ang mga salita ay nawala sa kanyang lalamunan. Amihan, halos pabulong niyang nasambit ang pangalan. Ang kanyang nawawalang matalik na kaibigan. Ang kanyang kakampi. Ang pangalang Amihan ay lumabas sa labi ni Tala na parang isang panalangin. Isang salitang matagal na niyang hindi binibigkas, ngunit hindi kailanman nakalimutan ng kanyang puso. Sa kabilang banda, ang propesyonal na ngiti sa mukha ni Dr. Amihan Reyes ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng purong pagkagulat at pagkilala. Ang hawak niyang clipboard ay halos mabitawan. "Tala, Alcantara?" sabi niya. Ang apelyido ng dalaga ni Tala ang siyang lumabas, isang pagbabalik sa nakaraan. Ikaw, ikaw nga. Sa isang iglap, ang 10 taong pagkawalay ay naglaho. Ang pader sa pagitan ng kliyente at doktora ay gumuho. Bago pa man mapigilan ni Tala ang sarili, naramdaman na lang niya ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, mga luha hindi ng sakit, kundi ng ginhawa. Isang dekada ng tiniis na kalungkutan, ng pag-iisang walang kakampi ay tila nakahanap ng bibitawan. Nakita ni Amihan ang paghagulgol ng kaibigan. Walang alinlangan, humakbang siya palapit at niyakap si Tala ng mahigpit. "Tala, anong nangyari sa'yo?" bulong ni Amihan, puno ng pag-aalala. Sa yakap na yon, naramdaman ni Tala ang lahat. Ang init ng pagkakaibigan, ang seguridad, ang pakiramdam na sa wakas may isang taong nakakakita sa kanya. Hindi bilang Mrs. Madrigal, hindi bilang ina ni Sinag o manugang ni Doña Imelda, kundi bilang si Tala, ang kaibigan niyang puno ng pangarap. Nang kumala sila sa yakap, napansin ni Amihan si Sinag na tahimik na nakatayo sa likod ng ina, nagtatago. Agad na bumalik ang kanyang propesyonal na tindig. Ngumiti siya ng malumanay sa bata. "Halika, pasok kayo sa opisina ko," sabi niya. Iginagabay sila sa isang silid na puno ng liwanag. May mga komportableng upuan at isang sulok na puno ng mga laruan at aklat. "Hello, Sinag. Ako si Tita Amihan. Ang ganda naman ng t-shirt mo." Habang kinakausap ni Amihan si Sinag, pinaupo niya si Tala sa isang sofa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala kung gaano kagaling ang kanyang kaibigan sa trabaho nito. Ang boses nito ay mahinahon, ang mga tanong ay simple, at ang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng kaligtasan. "Tala," sabi ni Amihan, "para mas maging komportable si Sinag, gusto ko sanang makausap siya ng kamilang dalawa. Mayroon akong observation room sa kabila. May one-way mirror doon. Pwede mo kaming panoorin mula roon. It's important for you to see how he expresses himself when he feels safe." Pumayag si Tala. Mula sa kabilang silid, pinanood niya ang kanyang anak. Sa simula, tahimik pa rin si Sinag. Ngunit unti-unti, sa pamamagitan ng pagguhit, paglalaro ng mga blocks, at mga malumanay na tanong ni Amihan, nagsimulang magsalita ang bata. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit nakikita niya ang pagbabago sa kilos ni Sinag. Ang dating na kayukong balikat ay medyo umunat. Ang mga kamay na laging nakakuyom
ay nagsimulang maglaro. May mga sandaling kumikirot ang puso ni Tala, lalo na nang iguhit muli ni Sinag ang madilim na bahay at ang umiiyak na bituin. Ngunit sa pagkakataong ito, may idinagdag si Sinag sa tabi ng bituin. 1 buwan. Pagkatapos ng halos 1 oras, lumabas si Amihan at pinapasok si Tala sa kanyang opisina habang ang isang assistant ang nag-asikaso kay Sinag sa play area. Umupo si Amihan sa tapat ni Tala. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit puno ng habag. Tala, panimula niya. Tama ang kutob mo. Sinag is showing classic signs of emotional distress. Hindi siya masaya. May takot siya. At nararamdaman niyang kailangan niyang maging invisible para hindi makadagdag sa bigat na nararamdaman mo. Bawat salita ay parang karayom sa puso ni Tala. Based on what he described through his drawings and stories, pagpapatuloy ni Amihan, ang environment sa bahay ninyo ay toxic. Ang nararanasan mo, Tala, may pangalan yan sa aming larangan. It's called emotional abuse. Ang mga salitang yon ay tumama kay Tala ng may kakaibang bigat. Emotional abuse. May pangalan pala ang halimaw na matagal na niyang kasama. Hindi siya nag-iinarte, hindi siya mahina. Ang nararamdaman niya ay totoo. At ang ginagawa nila sa pera ninyo, dagdag ni Amihan, ang pagkontrol sa bawat sentimo, ang pagpaparamdam sa'yo na wala kang karapatan sa perang pinag-ipunan ninyo. That's financial control. Isa rin yang anyo ng pang-aabuso. Sa wakas, naintindihan ni Tala. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang kalituhan niya ay napalitan ng isang malinaw at masakit na katotohanan. Anong gagawin ko, Amihan? Tanong ni Tala, ang boses ay basag. Paano ko maililigtas ang anak ko? Tumingin si Amihan sa kanyang mga mata. Ang tingin ng isang doktora ay napalitan ng tingin ng isang tapat na kaibigan. Hindi lang si Sinag ang kailangan mong iligtas, Tala. Kailangan mo ring iligtas ang sarili mo. Ang paggamot kay Sinag ay simula lang. Ang tunay na lunas ay ang alisin siya at ikaw mula sa pinanggagalingan ng sakit. Kumuha si Amihan ng isang maliit na card mula sa kanyang drawer at inabot ito kay Tala. Attorney Ledesma, she's one of the best family lawyers in the country. She specializes in cases like yours, sabi ni Amihan. Hindi ako pwedeng makialam sa desisyon mo, Tala. Pero bilang kaibigan mo, ito ang payo ko. Mag-ipon ka ng ebidensya. Ebidensya? Yes. Bawat resibo ng mga gastusin ni Dante na hindi mo alam. Bawat masasakit na salita na sinasabi nila sa'yo. Bawat pagbabanta. I-document mo lahat. Kung kaya mo, i-record mo ang mga pag-uusap ninyo. This report, sabi ni Amihan, tinuturo ang folder ng kaso ni Sinag, ay magiging isang malakas na ebidensya para sa'yo. This proves that your home environment is detrimental to your child's well-being. Ang mga salita ni Amihan ay hindi lang payo. Ang mga yon ay sandata. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Tala na hindi siya walang laban. Ang takot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng tapang. Hindi ka nag-iisa rito, Tala, sabi ni Amihan. Hinawakan ng kanyang kamay. Nandito na ako. Umuwi si Tala sa mansyon ng mga madrigal na may dalang bagong pag-asa at isang lihim na plano. Ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong layunin. Pagpasok niya sa bahay, nadatnan niya si Doña Imelda sa sala, nagbabasa ng isang fashion magazine. You're late, sabi nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa binabsa. Saan kayo galing? Sa bookstore po, Mama, sagot ni Tala. Ang boses ay kalmado. Medyo traffic lang po. Ang dati rating Tala ay yuyuko at hihingi ng paumanhin. Ngunit ang bagong Tala ay tumayo ng tuwid. Sinalubong ang tingin ng biyenan.
Nang sandaling mag-angat ito ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad paakyat ng hagdan. Pagpasok niya sa kanyang silid, nilak niya ang pinto. Dumiretso siya sa banyo, binuksan ang gripo para may marinig na ingay ng tubig at kinuha ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang App Store. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri, ngunit ang kanyang isip ay buo na. Nag-type siya sa search bar, Hidden Voice Recorder App. Nag-download siya ng isa na may magagandang review. Isang app na kayang mag-record sa background kahit nakalock ang screen. Pinindot niya ang install button. Habang hinihintay matapos ang installation, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakita niya ay pagod pa rin. Ngunit ngayon, sa likod ng pagod, mayroon ng kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng paglaban. Natapos ang pag-install. Isang maliit na icon ang lumitaw sa kanyang screen. Ang kanyang unang sandata. Binuksan niya ang app. Pinindot ang malaking pulang bilog at sinubukan ito. Testing! Testing! Bulong niya. Pamilyar ang boses niya. Ngunit may bago itong tunog. Ang tunog ng isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang buhay. Mula ngayon, ang gintong hawla ay magiging isang recording studio at ang bawat salitang bibitawan ng kanyang mga kalaban ay magiging ebidensya. Bawat pag-aalipusta ay magiging bala. Handa na siya. Ang mansyon ng mga Madrigal ay natutulog, ngunit si Tala Alcantara ay gising na gising. Ang kadiliman sa paligid ay kanyang naging kakampi. Sa maliit na ilaw mula sa kanyang study lamp, ang dating lamesa na pinaglalatagan niya ng mga blueprint ay ngayon isang war room. Sa harap niya ay nakalatag ang mga printout ng bank statements ng kanilang joint account. Bawat gabi, sa loob ng nakaraang 3 araw, ito ang kanyang ritual. Pagkatapos niyang siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Dante at ni Sinag, bababa siya sa dating opisina na ngayon ay kanyang lihim na pugad. Gamit ang isang ruler at isang pulang highlighter, minarkahan niya ang bawat transaksyon na kahina-hinala. Isang pattern ang unti-unting nabubuo. Isang mapa patungo sa mga kasinungalingan ng kanyang asawa. La Serea Fine Dining, 25,000. Hindi sila kumakain doon. Masyado raw modern para sa panlasa ng kanyang biyenan. Victorious Gentleman's Lounge, 40,000. Isang exclusive club na hindi niya kailanman natapakan. Isla Paraiso Resort, weekend booking, P50,000. Ang sabi ni Dante noon ay may business conference siya sa probinsya. Mag-isa. Ang bawat linya na minamarkahan niya ay isang sampal. Ang bawat numero ay isang patunay ng kanyang pagkabulag. Ang pera na dapat ay para sa kinabukasan ng kanilang pamilya ay ginagastos ni Dante para sa isang buhay na hindi siya kasama. Ang voice recorder app sa kanyang telepono ay palaging naka-standby, naghihintay. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Halos mapatalon siya sa gulat. Nakita niya ang pangalan sa screen, Doña Imelda, kahit hating gabi na. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang kumakabang dibdib bago sagutin. Sinadya niyang gawing medyo antok ang kanyang boses. Hello po, Mama. Tala. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at matalas, walang bahid ng pag-aantok. I'm just checking. The travel agency said you haven't finalized the booking yet. May problema ba tayo? Ang paraan ng pagkasabi nito ng tayo ay tila isinasama siya, ngunit ang totoo'y isa itong pagbabanta. Wala po, Mama, sagot ni Tala. Pinipilit panatilihing kalmado ang sarili. Inaayos ko lang po ang mga seating arrangements. Gusto ko pong siguraduhin na komportable ang lahat. Isang maikling, hindi naniniwalang tawa ang narinig niya. Good. Bilisan mo. Dahil kung hindi, baka isipin ng buong angka na ang manugang ko ay hindi lang mabagal, kundi kuripot. Ang salitang kuripot ay binitiwan na parang lason. Opo, Mama. Bukas na bukas po, aayusin ko na. Siguraduhin mo lang.
at ibinaba na nito ang telepono. Napapikit si Tala. Ang pressure ay tumitindi. Parang isang pader na unti-unting gumuguho papunta sa kanya. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi kayang itanggi ni Dante. Isang bagay na hindi kayang pagtakpan ng pamilya nito. Kinabukasan, habang nasa banyo si Dante at naliligo, nakita ni Tala ang pagkakataon. Ang wallet nito ay nasa ibabaw ng bedside table. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa shower ang nagsilbing musika sa kanyang mapanganib na gagawin. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, bawat tibok ay isang babala. Huwag! Mahuhuli ka! Ngunit ang imahe ni Sinag at ang mga salita ni Amihan ay mas malakas. Mag-ipon ka ng ebidensya. Dahan-dahan siyang lumapit, parang isang magnanakaw sa sarili niyang kwarto. Bawat hakbang ay maingat. Kinuha niya ang makapal na leather na wallet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Mga credit card, pera, mga business card. At sa isang maliit na bulsa, may isang nakatuping resibo. Kinuha niya ito at maingat na binuklat. Ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. Ang resibo ay mula sa Celestina Gems, ang pinakamalaking katunggali ng Madrigal Jewelers sa industriya. Isang tindahan na ipinagbabawal kahit nabanggitin man lang sa loob ng kanilang pamamahay. At ang binili? Isang kwintas, the Aurora Pendant. Boom. Dia. Ang presyo ay nakasulat sa ibaba. Isang numerong halos ikahimatay niya. Isang halaga na kayang bumili ng isang maliit na kotse. Ang petsa sa resibo ay noong 1 linggo lang. Noong araw na sinabi ni Dante na mayroon siyang overtime sa opisina. Sino ang bibigyan niya ng ganito kamahal na alahas mula sa kalaban nilang kumpanya? Tiyak na hindi siya. Tiyak na hindi ang ina nito. Narinig niya ang paghinto ng tunog ng shower. Nataranta siya. Mabilis niyang ibinalik ang resibo sa wallet. Itinupi ito ng pabalang at ibinalik ang wallet sa lamesa. Nagmadali siyang umupo sa harap ng kanyang vanity mirror at kinuha ang suklay. Nagkukunwaring nag-aayos ng buhok. Bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Dante, may tuwalya na nakapulupot sa kanyang baywang. "Good morning," sabi nito. Tila walang kamalay-malay. "Morning," sagot ni Tala. Pilit nang ngumingiti sa salamin. Ngunit nang mapatingin si Dante sa bedside table, kumunot ang noo nito. Ang wallet ay nasa ibang posisyon. Bahagyang nakabukas. Dahan-dahan itong lumapit. Kinuha ang wallet. Binuksan. Nakita ang resibong hindi maayos ang pagkakatupi. Ang mga mata ni Dante ay dahan-dahang tumaas mula sa wallet patungo sa refleksyon ni Tala sa salamin. Ang kaninang kalmadong mukha ay nagbago. Napalitan ito ng isang madilim at mapanganib na ekspresyon. Nahuli niya si Tala na nakatitig din sa kanya sa salamin. Ang takot ay bakas na bakas sa mukha nito. Sa tabi ng salamin ay ang mga papel na ginamit niya kagabi. Ang mga bank statements na nakalimutan niyang itago sa pagmamadali. Isang mabilis na hakbang ang ginawa ni Dante. Hinablot niya ang mga papel mula sa mesa. Ang mga ito ay nagkalat sa sahig. "Ano to?" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. "Anong ginagawa mo, ha? Sinusubaybayan mo ba ako?" Ang sigaw ni Dante ay parang bombang sumabog sa loob ng kanilang silid. Winasak ang anumang natitirang piraso ng kanilang pagsasama. Ang mga papel, ang ebidensya ng kanyang pagsisiyasat ay nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon, simbolo ng kanilang nasirang tiwala. Nakatayo si Tala, ang likod ay nakasandal sa vanity mirror. Ang lamig ng salamin ay gumagapang sa kanyang damit. Ngunit ang lamig na yon ay walang-wala, kumpara sa yelong bumabalot sa kanyang puso. "Sumagot ka," muling sigaw ni Dante. Ang mukha ay namumula sa galit. "Pinagdududahan mo ba ako, Tala? Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo, ganito ang igaganti mo?" Sa halip na matakot,
Isang kakaibang kapaguran ang naramdaman ni Tala. Pagod na siyang magpaliwanag. Pagod na siyang umintindi. Pagod na siyang masaktan. Kalmado niyang pinulot ang resibo ng Celestina Gems mula sa sahig at itinaas ito. Isang kwintas, sabi niya. Ang boses ay walang emosyon, patag at malamig. Isang kwintas na nagkakahalaga ng 1 taon kong kinikita sa mga maliliit kong proyekto. Para kanino to, Dante? Natigilan si Dante. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang nabahira ng pagkataranta. Inagaw niya ang resibo mula sa kamay ni Tala. Wala kang pakialam dito. May pakialam ako, giit ni Tala. Dahil pera natin yan. Pera ni Sinag. Biglang nagbago ang diskarte ni Dante. Ang pagsigaw ay napalitan ng isang malungkot na buntong hininga. Isang taktika na pamilyar na kay Tala. Ang pagiging biktima. Hindi mo naiintindihan, Tala, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malumanay, puno ng pagsisisi. It was a business decision. A client. Kailangan kong bilhin yan para makuha ang tiwala niya. Alam mo naman ang negosyo, di ba? Connections. Ang kasinungalingan ay napakalinaw, napakakapal, na halos mahawakan na ni Tala. Ngunit sa halip na makipagtalo, tumahimik na lang siya. Alam niyang wala itong patutunguhan. Niyakap siya ni Dante mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. I'm sorry kung nagalit ako, bulong nito. Nabigla lang ako. Akala ko, wala ka ng tiwala sa akin. Ikaw lang ang mahal ko, Tala. Kayo lang ni Sinag. Nananatiling matigas ang katawan ni Tala sa loob ng yakap na yon. Isang yakap na dati kanyang kanlungan, ngunit ngayoy parang rehas na bakal. Look, sabi ni Dante, kumakalas sa yakap. Kailangan kong umalis. Biglaan. May kailangan akong ayusin na problema sa planta sa Batangas. Baka 2 araw ako doon. Pagbalik ko, aayusin natin to. Okay? I promise. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na walang init. Bago nagmamadaling nagbihis at kinuha ang isang maliit na travel bag. Pinanood lang siya ni Tala. Bawat galaw ni Dante ay isang eksena sa isang pelikulang kabisado na niya. Ang pag-iwas ng tingin, ang pagmamadali, ang mga peking pangako. Mag-iingat ka. Yun lang ang nasabi niya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa ibaba at ang pag-andar ng kotse palayo, doon lang siya huminga. Ngunit hindi ito hininga ng ginhawa. Ito ay hininga bago siya sumisid sa mas malalim at mas madilim na tubig. Isang malakas na kutob ang bumalot sa kanya. Batangas. Ang kasinungalingan ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Hindi na siya nag-isip. Kinuha niya ang susi ng sarili niyang kotse, isang maliit na sasakyan na bihirang gamitin, at sinigurado niyang nasa bag niya ang kanyang cellphone. Dahan-dahan siyang bumaba, nag-iingat na walang makapansin sa kanyang pag-alis. Sa kalsada, pinanatili niya ang isang ligtas na distansya, sapat para makita ang itim na SUV ni Dante, ngunit hindi sapat para mapansin siya nito. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, isang halo ng takot at determinasyon. Bawat metro na tinatahak nila ay naglalapit sa kanya sa isang katotohanang hindi niya alam kung kaya niyang harapin. Ngunit kailangan niya ng isang ebidensyang hindi maikakaila. Isang patunay na wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Hindi lumabas ng syudad si Dante. Sa halip, lumiko ito papasok sa pinakamayamang distrito ng Ciudad de Marfil, isang lugar na puno ng mga 5-star hotel at mamahaling condominium. Huminto ang sasakyan ni Dante sa tapat ng lobby ng The Crimson Monarch Hotel, isang lugar na kilala sa karangyaan at sa pagiging pugad ng mga lihim na pagtatagpo. Ipinark ni Tala ang kanyang kotse sa isang parking lot sa kabilang kalye, sa likod ng isang malaking poste, kung saan tanaw niya ang lahat. Nakita niyang bumaba si Dante. Hindi ito mukhang galing sa isang biyaheng pangnegosyo. Nakasuot ito ng isang mamahaling polo shirt
At designer jeans, mukha itong relaxed, masaya, may hinihintay. At pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang kanyang hinihintay. Isang babae, matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida. Ang paraan ng paglalakad nito ay puno ng kumpiyansa. Pamilyar ang babae, pamilyar na pamilyar. Nang lumingon ito at tamaan ng ilaw ng labi ang mukha nito, ang hangin sa baga ni Tala ay tila naubos. Si Clarice, ang dati niyang pinakamahigpit na karibal sa architecture school, ang babaeng laging kasunod niya sa lahat ng parangal, ang babaeng minsay sinabi sa kanya na sinasayang lang niya ang kanyang talento sa pagpapakasal sa isang madrigal. Nakita ni Tala kung paanong ngumiti si Dante nang makita si Clarice. Isang nangiting hindi niya na nakikita mula kay Dante sa loob ng maraming taon. Lumapit si Clarice at natural na ipinulupot ang braso sa baywang ni Dante. Nagtawanan sila, tila may sariling mundo. At doon, sa ilalim ng maningning na ilaw ng hotel, sa harap ng maraming tao, hinalikan ni Dante si Clarice. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay marahas, puno ng pananabik, puno ng pag-aari. Isang halik na nagsasabi ng lahat ng kwentong pilit itinatago ni Dante. Napaatras, si Tala sa kanyang upuan. Ang kamay ay napatakip sa kanyang bibig para pigilan ang isang hiyaw na gustong kumawala. Ang sakit ay hindi matutumbasan. Parang pinupunit ang kanyang dibdib, hinihiwa ang kanyang kaluluwa. Ang bawat paghinga ay isang paghihirap, ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang boses ni Amihan. Mag-ipon ka ng ebidensya. Ang sakit ay mabilis na nag-aapoy, nagiging isang malamig at nagbabagang galit. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang itaas ang kanyang cellphone. Ang mga luhang nagbabadyang tumulo ay nagpapalabo sa kanyang paningin. Ngunit iwinaksin niya ang mga ito. Kinailangan niyang ituon ang kamera. Kinailangan niyang maging matatag. Para kay Sinag. Para sa sarili niya. Click! Ang tunog ng digital shutter ay parang putok ng baril sa tahimik na kotse. Kumuha siya ng isa pa. At isa pa. Malinaw na malinaw. Ang halik. Ang pagtataksil. Ang katapusan ng lahat. Nakatitig siya sa litrato sa kanyang screen, ang ebidensya ng kanyang winasak na buhay. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message. Ang pangalan sa screen ay tila isang multo mula sa ibang mundo. From Doña Imelda. Message, tomorrow is the deadline. I expect the tickets to be booked by noon. Don't disappoint me. Ang imahe sa screen ng kanyang cellphone. Ang halik, ang pagtataksil, ay tila sinunog sa kanyang memorya. Ngunit ang text message mula kay Doña Imelda na kumikinang sa ilalim nito ang siyang gumising sa kanya mula sa pagkabigla. Tomorrow is the deadline. Don't disappoint me. Hindi na ito isang banta. Isa na itong orasan. Isang countdown. At sa halip na matakot, isang nakakakilabot na kalinawan ang bumalot kay Tala. Tapos na ang pag-aalinlangan. Tapos na ang pag-asa na may magbabago pa. Ang tanging daan na lang ay ang daan palabas. Pinatay niya ang makina ng kotse sa garahe ng mansyon. Ang bawat galaw niya ay mabagal at kalkulado. Ang babaeng pumasok sa kotse kanina, puno ng pagdududa at sakit, ay hindi na ang parehong babae na bumabalik ngayon. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang malamig na bato sa kanyang sikmura. Ngunit ngayon, nababalutan na ito ng yelo. Umakyat siya sa kanilang silid. Ang bango ng pabango ni Dante ay naiwan pa sa hangin, isang mapanuksong alaala ng kanyang kasinungalingan. Humiga siya sa kama, ngunit hindi para matulog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagplano. Binuo niya sa kanyang isip ang bawat hakbang, ang bawat salita, ang bawat ngiti na kailangan niyang pekehin. Ang kanyang magiging pinakamahusay na pagganap, ang kanyang obra maestra. Kinabukasan,
Umuwi si Dante. Mas maaga kaysa sa sinabi niyang 2 araw. Pumasok ito sa silid. Mukhang pagod, ngunit may bahid ng kasiyahan sa muka. Ang kasiyahan ng isang taong nakatakas sa kanyang responsibilidad. Inaasahan niyang dadatnan ang isang asawang umiiyak o nagagalit. Ngunit ang nakita niya ay si Tala. Tahimik na nakaupo sa kama, ang mga mata ay bahagyang namamaga, ngunit ang muka ay kalmado. Tala, sabi ni Dante, lumalapit. Handa nang gamitin ang kanyang mga nakahandang paumanhin, ngunit inunahan siya ni Tala. Tumingala siya at sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya. Isang ngiting pagod, isang ginangiting talunan, isang perpektong maskara. Sorry, mahal, sabi niya. Ang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Pinag-isipan ko ang lahat kagabi. Tama ka, naging makasarili ako. Natigilan si Dante, hindi makapaniwala sa narinig. Ang pera lang yan. Pagpapatuloy ni Tala, bawat salita ay maingat na pinili. Ang importante ay ang pamilya, ang kasiyahan ni Mama. Pasensya ka na kung pinagdudahan kita. Masyado lang akong maraming iniisip. Ibubuk ko na ang mga tiket ngayon. Ang itsura ni Dante ay dahan-dahang nagbago mula sa pag-aalala patungo sa ginhawa. At pagkatapos, sa isang hindi maitatagong pagwawagi. Ito na. Nanalo na naman siya. Ang kanyang Tala, ang kanyang masunuring asawa ay bumalik na. Shh! It's okay, sabi niya, niyakap ito. Naiintindihan ko. Salamat, mahal. Thank you for understanding. Napasandal si Tala sa dibdib nito. Nilalasap ang kabalintunaan ng lahat. Ang parehong dibdib na niyakap ng ibang babae kahapon ay siyang yumayakap sa kanya ngayon. Kinikilabutan siya, ngunit hindi niya ipinahalata. Pagkatapos ng eksenang yon, bumaba si Tala. Nakita niya si Doña Imelda sa hardin, nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Ito na ang pangalawang yugto ng kanyang pagganap. Lumapit siya, yumuko ng bahagya. Mama, tumingin lang sa kanya ang matanda sa ibabaw ng kanyang salamin. Gusto ko lang po humingi ng paumanhin sa inasal ko noong nakaraang gabi, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng paggalang. Mali po ako. Naisip ko po, tama po kayo. Ang kaarawan ninyo ay dapat na maging masaya para sa lahat. Aayusin ko na po ang mga tiket ngayon din. Isang mabagal at kontentong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Imelda. Itinupi nito ang dyaryo at tinapik-tapik ang kamay ni Tala. Mabuti naman at natauhan ka, Hija. I told Dante you're a smart girl. You just needed a little push. Ang condescending na tono ay parang langis na dumula sa balat ni Tala. Hindi na tumatagos. Tumango lang siya at ngumiti. Dumiretso siya sa library ng bahay, kung saan naroon ang pinakamabilis na computer. Umupo siya sa malaking upuang leather. Ang screen ay nagbibigay liwanag sa kanyang determinado, ngunit walang emosyong mukha. Isa-isa niyang binuksan ang website ng airline, isa-isa niyang inilagay ang mga pangalan. Dante Madrigal, Imelda Madrigal, Arturo Madrigal, Consuelo Madrigal Bautista. 20 pangalan, 20 tiket patungo sa isang paglalakbay na hindi mangyayari. Pagdating sa payment page, kinuha niya ang credit card ng kanilang joint account. Tinitigan niya ang numero, ang simbolo ng kanilang pinagsamahan na ngayon ay simbolo na lang ng kanyang paglaya. Inilagay niya ang mga detalye at pinindot ang confirm payment button. Isang malaking halaga ang nabawas sa kanilang account. Ang perang pinag-ipunan niya, ang perang iniyakan niya. Ngayon, isa na lang itong strategic na gastos, isang investment para sa kanyang kalayaan. Ilang sandali lang, isang email notification ang pumasok. Booking confirmation. Binuksan niya ito. Naroon ang lahat ng detalye, ang mga pangalan, ang flight numbers, ang itinerary. Kinuha niya ang isang malalim na hininga at walang pag-aalinlangan.
Pinindot niya ang forward button. Ipinadala niya ito kay Dante at kay Doña Imelda na may subject na, "Happy birthday, Mama. All set." Isang pakiramdam ng tagumpay ang bumalot sa kanya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Bago niya isara ang bintana ng browser, may isang linya sa pinakailalim ng email, nakasulat sa maliliit na letra, na umagaw sa kanyang atensyon. Ang kanyang pagiging metikulosa bilang isang arkitekto ay lumabas. Binasa niya ito. Terms and conditions. Tickets are fully refundable and can be canceled without charge up to 24 hours before the scheduled departure. Napatitig siya sa mga salitang yon. Isang piraso ng impormasyon na tila isang regalo mula sa tadhana. Ang huling piraso ng kanyang plano ay kusa ng ibinigay sa kanya. Dahan-dahan, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito ang pekeng ng ngiti na ibinigay niya kay Dante kanina. Hindi ito ang magalang na ngiti para sa kanyang biyenan. Ito ay isang tunay na ngiti. Isang nanangiting malamig, matalas, at puno ng isang lihim na pangako. Ang nangiti ng isang reyna bago siya magdeklara ng checkmate. Sa mga sumunod na araw, si Tala ay naging isang ganap na espiya sa sarili niyang pamamahay. Ang mansyon ng mga madrigal, na dati kanyang bilangguan, ay naging kanyang tanghalan. Gumanap siya bilang perpektong asawa at manugang sa umaga at sa gabi. Kapag ang buong bahay ay nahihimbing na, siya ay nagiging isang strategistang nag-iipon ng kanyang mga armas. Ang pamilya Madrigal ay abalang-abala. Ang usapan sa hapagkainan ay puro tungkol sa mga bibilhing damit para sa cruise, sa mga restaurant na susubukan sa Italia, at sa mga museo na bibisitahin sa Pransya. Nakikisali si Tala sa usapan, nagbibigay ng mga suhestiyon, ngumingiti sa tamang pagkakataon habang ang kanyang isip ay nasa ibang lugar, sa kanyang tunay na itineraryo. Dapat tayong magdala ng evening gowns, sabi ni Doña Imelda isang hapon. Tala, samahan mo ako sa mall bukas. We need new pearls. Opo, Mama. Of course, sagot ni Tala, habang sa isip niya'y kinakalkula kung paano siya makakatakas para sa isang mas importanteng pagtatagpo. Kinabukasan, gamit ang palusot na masakit ang kanyang ulo, nagpaalam siyang hindi makakasama. Nang makaalis ang biyenan, dali-dali siyang nagbihis, isinuot ang pinakasimpleng damit na meron siya, isang pares ng maong at isang lumang blouse, at nagmaneho papunta sa isang maliit na coffee shop sa kabilang dulo ng syudad, isang lugar na malabong puntahan ng sinuman sa mga madrigal. Doon, sa isang tahimik na sulok, naghihintay si Attorney Ledesma. Ang abogada ay nasa edad 40, matalas ang mga mata, at ang bawat galaw ay nagpapakita ng kumpiyansa. Inilatag ni Tala sa mesa ang isang brown envelope. Nasa loob nito ang mga bank statements, ang resibo mula sa Celestina Gems at ang mga litratong kuha niya sa hotel, malinaw at hindi maikakaila. Sinuri ni Attorney Ledesma ang bawat isa, tumatango-tango. This is good, Mrs. Madrigal. Very good. The photos establish clear evidence of adultery. The receipts and bank statements establish financial abuse. May isa pa po, sabi ni Tala, at inilabas ang isa pang envelope, mas makapal. Ang psychological evaluation ni Sinag na ibinigay sa kanya ni Amihan kahapon lang. Nakasealed pa ito. Galing po yan sa isang child psychologist. Binuksan ito ng abogada at binasa ng mabuti. Habang nagbabasa, ang profesional na ekspresyon nito ay bahagyang lumambot, napalitan ng simpatiya. Nang matapos, tumingin ito kay Tala. Ito, sabi ni Attorney Ledesma, itinaas ang report. This is our strongest weapon. Any judge will prioritize the well-being of the child. This report proves that staying in that household is causing psychological harm to your son. With this, we can fight for sole custody. Gumaan ang pakiramdam ni Tala.
Ang lahat ng kanyang takot at panganib ay may kapalit. Bago umalis, may isang huling payo ang abogada. Kailangan mo ng sarili mong pera, Tala. A bank account that they don't know about. Kapag umalis ka, kailangan mo ng panimula. Ang payong yon ang nagdala kay Tala sa kanyang sunod na destinasyon, isang lumang sanglaan sa distrito ng Quiapo, isang lugar na malayong-malayo sa kinang ng Madrigal Jewelers. Sa loob ng kanyang bag, naroon ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Nasa loob ang isang pares ng hikaw na may perlas at isang gintong kwintas, regalo ng kanyang mga magulang noong siya ay nagtapos. Ito ang mga alahas na mula sa kanyang pagkatao bago pa siya naging isang madrigal. May kirot sa kanyang puso habang isinuko niya ang mga ito sa counter. Ang mga ito ay alaala ng kanyang nakaraan, ngunit kailangan niyang isakripisyo ang isang piraso ng kanyang nakaraan para mabigyan ng kinabukasan ang kanyang anak. Lumabas siya ng sanglaan na may hawak na isang makapal na sobre ng pera. Ang unang tunay na perang naging kanya sa loob ng maraming taon. Agad siyang nagbukas ng isang bank account sa isang maliit na bangko sa ilalim ng kanyang pangalan bilang dalaga. Tala Alcantara. Pag-uwi niya sa mansyon, nadatnan niyang nag-eempake na ang lahat para sa biyahe. Ang mga mamahaling maleta ay nakabukas sa sala. "Talahija, saan ka galing?" tanong ni Dante. "Tulungan mo akong mamili ng isusuot kong coat. Galing lang ako sa botika." Sagot niya, ngumiti. At sumunod sa gusto nito. Gabi. Ang buong bahay ay tahimik na. Ito na ang huling yugto ng kanyang paghahanda. Sa silid ni Sinag, kinuha niya ang paboritong teddy bear ng anak. Isang malaki at malambot na oso na pinangalanan nitong Bantay. Dala ang isang maliit na blade at sinulid. Maingat niyang binuksan ang isang tahi sa likod nito. Isa-isa niyang inilagay sa loob ang kanyang mga armas, ang kopya ng mga litrato, ang bank statement ng bago niyang account, ang report ni amihan, at ang makapal na salaping cash na itinabi niya. Ang orihinal na mga dokumento ay naitago na niya sa isang safe deposit box kanina. Maingat niyang tinahi pabalik ang oso, walang bakas. Si Bantay, ang tagapag-alaga ni Sinag, ay ngayon tagapag-alaga na rin ng kanilang kalayaan. Ang huli niyang ginawa ay kumuha ng isang simpleng kahon ng sapatos. Inilagay niya sa loob ang mga bagay na tunay na mahalaga. Ang mga luma nilang family picture kasama ang kanyang mga magulang, ang paboritong libro ni Sinag, ang medalyang napanalunan niya sa architecture school, at isang nakarolyong blueprint ng bahay na pangarap niyang itayo. Hindi mga damit o alahas, kundi mga piraso ng kanilang pagkatao. Dahan-dahan siyang lumuhod at itinulak ang kahon sa ilalim ng kama, sa pinakamadilim na sulok kung saan walang sinuman ang mag-iisip na tumingin. Ito na ang kahuli-hulihang piraso. Handa na ang lahat. Nang siya'y tumayo, nakahinga siya ng maluwag, ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng mga yabag sa labas ng kwarto. Mga yabag na pamilyar, mabagal ngunit may bigat. Ang mga yabag ni Doña Imelda. Huminto ang mga ito sa tapat mismo ng kanyang pinto. Ang puso ni Tala ay biglang kumabog na parang tambol. Nahuli ba siya? May narinig ba ito? Knock, 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 knock. Isang katok na marahan, ngunit puno ng awtoridad. Tala. Ang boses ng biyanan ay tumagos sa kahoy na pinto. Malamig at mapanuri. "Nariyan ka ba? Pwede ba akong pumasok?" Ang tatlong katok sa pinto ay parang tatlong putok ng baril sa tahimik na gabi. Sa isang iglap, nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y tila umakyat sa kanyang lalamunan. Ang hininga niya'y napigil. Nakita niya kaya? May nalaman ba siya? Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, mabilis niyang sinipa ang kahon ng sapatos papasok sa pinakailalim ng kama, sa likod ng makapal na bedskirt na halos sumayad sa sahig. Isang galaw na mabilis at walang tunog. "Tala?" Ulit ng boses sa labas, mas may diin na ngayon.
Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at pinilit na maging normal ang kanyang boses. Opo, Mama. Pasok po. Bukas po. Dahan-dahan bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Doña Imelda. Nakasuot ng isang mamahaling sutlang robe. Ang mga mata ay matalas at mapanuri. Pumasok ito sa silid, hindi bilang isang biyenan na bumibisita, kundi bilang isang general na nag-i-inspeksyon ng kanyang kampo. Hindi ka pa tapos mag-empake? Tanong nito. Ang tingin ay nililibot ang buong silid. Humihinto sa nakabukas na maleta ni Tala sa ibabaw ng kama na halos wala pang laman. Ang flight natin ay bukas ng umaga. You seem distracted. Pasensya na po, Mama. Sagot ni Tala. Pinanatiling nakayuko ang ulo, isang kilos ng pagsunod na matagal na niyang kasanay. Inuuna ko po kasi ang mga gamit ni Sinag. Gusto ko pong siguraduhin na kumpleto ang lahat para sa kanya. Lumapit ang matanda. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito malapit sa kama, sa mismong lugar kung saan niya itinago ang kahon. Ang puso ni Tala ay tila hihinto sa pagtibok. Isang maling galaw, isang sulyap sa ilalim ng kama, at tapos na ang lahat. Sabi lang ng Donya. Ang mga mata ay tila sinusukat ang bawat pulgada ng sahig. Make sure you pack my favorite tea. Yung binili pa natin sa Hong Kong. And don't forget Dante's medications for his allergy. Opo, Mama. Nakaempake na po yon sa maleta ninyo. Mabilis na sagot ni Tala. Sinusubukang ilihis ang atensyon nito palayo sa kama. Tumingin ito sa kanya, isang matagal at mapanuring tingin. Mabuti. I want this trip to be perfect. Walang anumang aberya. Maliwanag? Opo, Mama. Maliwanag po. Sagot ni Tala, ang boses ay hindi nanginginig. Sa wakas, tila kontento na, tumalikod si Doña Imelda at naglakad palabas ng silid. Good. See you at breakfast. Maaga tayong aalis. Nang magsara ang pinto, napasandal si Tala dito. Ang mga tuhod ay biglang nanlambot. Napapikit siya, nagpapasalamat sa kung sino mang santo na nagligtas sa kanya. Ang panganib ay lumipas na. Sa ngayon, hindi na siya nag-abala pang mag-empake. Alam niyang wala itong saysay. Sa halip, umupo siya sa kama at tiningnan ng silid sa huling pagkakataon. Ang mamahaling kasangkapan, ang mga makakapal na kurtina na humaharang sa liwanag ng buwan, ang mga litrato nila ni Dante na nakapatong sa mesa, mga litrato ng masasayang sandali na ngayon ay alam na niyang puro kasinungalingan. Wala siyang naramdamang lungkot o panghihinayang. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na kapaguran at isang nag-alab na pagnanais na makatakas. Dahan-dahan siyang tumayo at pumasok sa silid ni Sinag. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, ang mukha ay payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang magaganap paggising niya. Umupo si Tala sa tabi ng kama, hinaplos ang malambot na buhok ng anak. Dito, sa tabi ni Sinag, naroon ang kanyang lakas. Dito naroon ang kanyang dahilan. Ito ang kanyang tunay na mundo, hindi ang pekeng mundo sa labas ng pintong ito. Anak, bulong niya, halos hindi marinig. Patawarin mo si Mami kung magugulo ang mundo natin bukas. Patawarin mo ako kung kailangan nating iwanan ang lahat. Idinikit niya ang kanyang labi sa noo ni Sinag, isang mainit at mahabang halik. Pero pangako, pagkatapos ng bagyo, bubuo tayo ng sarili nating bahay. Isang bahay na puno ng liwanag. Isang bahay kung saan hindi na kailangang umiyak ng mga bituin. Isang mainit na likido ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa pisngi ng natutulog na bata. Isang nag-iisang luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang pangako. Mabilis niya itong pinunasan, tumayo at lumabas ng silid. Kinaumagahan. Ang liwanag ng araw ay nagsisimula pa lang sumilip sa mga bintana. Mula sa ibaba,
Naririnig na ni Tala ang masayang ingay, ang halakhak ng mga pinsan ni Dante, ang malakas na boses ni Doña Imelda na nagbibigay ng mga huling utos sa mga katulong, ang kaladkad ng mga maleta sa marmol na sahig, ang tunog ng isang pamilyang handa na para sa kanilang pinakahihintay na bakasyon. Ngunit si Tala ay hindi na sa kanyang silid. Hindi siya nag-aayos. Nasa loob siya ng madilim na library. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng computer sa harap niya. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng mouse. Hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang salita sa screen. Isang button. Cancel all bookings. Sa labas ng bintana, nakita niya ang van ng pamilya na paparating na para ihatid sila sa airport. Ang oras ay tumatakbo. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Inalala niya ang drawing ni Sinag, ang umiiyak na bituin. At pagkatapos, sa saliw ng masayang tawanan mula sa ibaba, idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang Ninoy Aquino International Airport ay abala gaya ng dati, ngunit para sa angkan ng mga madrigal, sila ang sentro ng universo. Naglalakad sila sa departure hall na parang mga artista sa isang red carpet. Ang mga mamahaling maleta ay hila-hila ng mga personal na assistant. Ang kanilang malalakas na tawanan ay umaagaw sa atensyon ng lahat. Siguraduhin niyong maayos ang pag-check-in ng mga yan. Utos ni Doña Imelda sa isang alalay. Suot ang kanyang malaking sunglasses kahit nasa loob na ng gusali. I don't want a single scratch on my Louis Vuitton. Nasa tabi niya si Dante, nakangiti, pakiramdam ay isang hari. Ang lahat ay nasa ayos. Si Tala ay bumalik na sa dati. Ang pamilya ay masaya. Perpekto ang lahat. Relax ma, sabi niya. Inakbayan ng ina. Everything is handled. Inasikaso na lahat ni Tala. Nanguna sila sa business class check-in counter, 20 tao, isang buong entourage. Ang ground staff ay ngumiti ng magalang, kinuha ang kanilang mga pasaporte. Good morning, Mr. and Mrs. Madrigal. Flight to Rome, I presume. Sabi ng babae, nagsimulang mag-type sa kanyang computer. Ilang sandali itong nag-type. At isa pa. At isa pa. Ang nangiti sa mukha nito ay dahan-dahang nawala. Napalitan ng pagkalito. Tumingin ito muli sa mga pasaporte at pabalik sa screen. Is there a problem? Tanong ni Doña Imelda. Ang boses ay nagsisimula nang mawalan ng pasensya. Sandali lang po, ma'am. Sabi ng staff, medyo nanginginig na ang boses. I can't seem to find your booking reference. What do you mean you can't find it? Singal ni Dante. It's under Madrigal. 20 passengers. Yes, sir. I'm checking. Here it is. Nakahinga ng maluwag ang staff, ngunit agad ding bumalik ang pag-aalala. Sir, I'm so sorry. According to our system, all 20 tickets under this booking were canceled early this morning. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna nila. Natahimik ang buong grupo. Cancelled? Ang boses ni Doña Imelda ay umakyat sa isang matinis na sigaw na nagpalingon sa lahat ng tao sa paligid. That's impossible. We paid for those tickets. My daughter-in-law booked them herself. I'm sorry, ma'am, but it's here in the system. Cancelled at 5:10 a.m. Sabi ng staff na ngayon ay namumutla na. Call your manager. Now, utos ni Dante. Pero habang nagaganap ang kaguluhan, isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Dante. 5:50 a.m. Si Tala. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang asawa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Ring, ring, ring. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit. Ring, ring, ring. Dante, do something. Sigaw ng kanyang ina, na ngayon ay pinagtitinginan na ng mga usisero. Ang kanilang pagiging sentro ng atensyon ay naging isang sirko ng kahihiyan.
Tinawagan niya ulit si Tala. Sa pagkakataong ito, iba na ang narinig niya. The number you have dialed is currently not in service. Please try again later. Not in service, hindi na lang hindi sinasagot. Naka-off na. O wala ng SIM card. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng buong lakas. Ito ay sinadya. Isang plano. Si Tala, niloko sila. The chaotic airport noise crossfades into the gentle, rhythmic rumble of a provincial bus engine and the sound of light rain against the window. Kasabay ng pagring ng telepono ni Dante sa airport, ang luma at hindi na ginagamit na cellphone ni Tala ay nag-vibrate sa loob ng kanyang bag. Tiningnan niya ang pangalan sa screen, Dante. Hinayaan lang niya itong mag-ring hanggang sa mamatay. At nang tumawag ito muli, hindi na niya ito pinansin. Kalmado niyang kinuha ang telepono. Tinanggal ang back cover. Kinuha ang maliit na SIM card. Ang maliit na piraso ng plastic na nagsilbing huling koneksyon niya sa pamilya Madrigal. Hawak ito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Dinala niya ito sa bintana ng bus. Sa labas, ang luntiang tanawin ng probinsya ay dumadaan, sariwa at basa mula sa ambon. Ang hangin na pumapasok ay malinis, malayong malayo sa recycled na hangin ng mansyon. Walang pag-aalinlangan, binali niya ang SIM card sa dalawa. Ang maliit na snap ay halos hindi narinig sa loob ng bus, ngunit para kay Tala, iyon ang pinakamatamis na tunog sa buong mundo, ang tunog ng kalayaan. Ibinagsak niya ang 2 piraso sa labas ng bintana at pinanood itong mawala sa damuhan sa tabi ng kalsada. Pagkatapos, itinapon niya ang lumang telepono sa isang basurahan sa loob ng bus. Ngumiti siya. Isang tunay, malawak na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Mami! Naramdaman niya ang isang maliit na ulo na sumandal sa kanyang balikat. Nilingon niya si Sinag. Ang anak niya ay hindi nakatingin sa kanya, kundi sa labas ng bintana. Mami, look! Sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng pagkamangha na matagal na niyang hindi naririnig. Itinuro nito ang kalangitan. Ang ulan ay tumila na, at sa pagitan ng mga ulap, isang bahaghari ang nabuo. Ang mga kulay nito ay malinaw at buhay na buhay. Ang ganda! Sabi ni Sinag, at pagkatapos ay tumingala ito sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, isang tunay na ngiti ang gumuhit sa mga labi ng kanyang anak. Masaya ako, Mami. Niyakap ni Tala ang kanyang anak, inilapit ito sa kanya, at hinalikan ang tuktok ng ulo nito. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakit, ang lahat ng takot, sulit ang lahat para sa sandaling ito, para sa ngiting ito. Sila ay nasa isang bus na hindi niya alam kung saan eksaktong patungo. Ang tanging dala nila ay isang backpack at ang teddy bear na si Bantay. Wala silang mansyon, wala silang yaman. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman nilang sila ay tunay na malaya at tunay na mayaman. The scene shifts back to the silent, tense interior of the Madrigal Mansion. Ang biyahe pabalik mula sa airport ay isang libing, walang nagsasalita. Ang kahihiyan ay isang makapal na kumot na bumalot sa kanilang lahat. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Doña Imelda sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Si Dante naman, parang isang robot na walang kaluluwa, ay umakyat sa kanilang silid. Ang silid na iniwan niya kaninang umaga na puno ng pag-asa. Ang lahat ay nasa ayos, malinis. Ang kama ay perpektong natiklop, ngunit may kulang. Ang mga damit ni Tala ay wala na sa aparador. Ang kanyang mga pabango ay wala na sa vanity table. Ang mga gamit ni Sinag ay wala na rin sa sarili nitong kwarto. Naiwan lang ang mga bagay na binili ng mga Madrigal para sa kanila. Ang mga damit, ang mga alahas, ang mga laruan, ang lahat ng material na bagay na walang kaluluwa. At sa ibabaw ng malawak na kama, sa gitna ng puting-puting unan,
ay may isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang malaki, puting sobre. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Kinuha niya ang sobre. Walang pangalan. Walang anumang sulat sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang unang papel na kanyang nakita ay may nakasulat na malalaking letra sa itaas. Petition for annulment. At sa ilalim nito, kasama ng mga dokumento, ay isang maliit at itim na bagay. Isang bagay na naglalaman ng lahat ng posibleng sikreto na sisira sa kanya. Isang USB flash drive. Hawak ni Dante ang USB na parang isang granada na anumang oras ay sasabog. Ang itim na plastic ay malamig sa kanyang nanginginig na kamay. Ang petition para sa annulment ay nakakalat sa sahig. Ang mga salita ay lumalangoy sa kanyang paningin. Psychological incapacity, adultery, financial abuse. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo roon, nakatitig sa kawalan. Ang katahimikan ay binasag ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang ina, si Doña Imelda. Ang mukha nito ay hindi na galit, kundi isang maskara ng yelo. Ang kahihiyan sa airport ay nagpatigas sa kanya. Nasaan siya? Tanong nito. Ang boses ay walang emosyon. Hindi sumagot si Dante. Itinaas lang niya ang sobre. Nakita ng Donya ang mga papel sa sahig at ang USB sa kamay ng anak. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Ano yan? Walang salita. Naglakad si Dante papunta sa kanyang laptop sa study table. Ang bawat galaw niya ay mabagal. Parang isang taong nasa ilalim ng tubig. Isinaksak niya ang USB. Isang folder lang ang laman, pinangalanang ebidensya. Nag-click siya at ang impyerno ay bumukas. Ang unang file ay isang audio recording. Ang pangalan ng file, 20 ticket. Pinindot niya ang play. Ang boses ng kanyang ina, ang unang umalingaw-ngaw sa silid, malinaw at matalas, mula sa speaker ng laptop. Baka isipin ng buong angka na ang manugang ko ay hindi lang mabagal, kundi kuripot. Napaatras si Doña Imelda. Ang kanyang mukha ay hindi makapaniwala. Sunod-sunod na audio files, ang kanilang mga pagtatalo, ang mga salita ni Dante. Ano ba naman yung pinagkakaabalahan mong maliliit na architectural projects kumpara sa kaligayahan ni Mama? Bawat salita ay isang dagok, isang sampal ng katotohanan na hindi nila inaasahan. Sumunod ang isang folder ng mga litrato, ang mga bank statements na may pulang highlight, ang resibo mula sa Celestina Gems, at ang huli, ang pinakamalakas na suntok, ang mga litrato niya at ni Clarice sa hotel. Malinaw, detalyado, ang halik, ang yakap. Napahawak si Doña Imelda sa sandalan ng isang silya para suportahan ang sarili. Ang kanyang pagiging kalmado ay nagsisimulang mag-crack. Sino? Sino ang babaeng yan? Hindi makasagot si Dante. Nakatitig lang siya sa screen sa imahe ng kanyang sariling pagtataksil. At ang huling file, isang PDF document, ang psychological evaluation ni Sinag. Habang binabasa nila ang mga salita, emotional distress, fear of conflict, feelings of invisibility, environment causing psychological harm, ang silid ay tila lalong lumamig. Ang report ay hindi lang isang dokumento. Isa itong salamin na nagpapakita kung anong klaseng mga halimaw sila sa mata ng isang inosenteng bata. Doon, gumuho ang lahat. Ang kayabangan ni Dante, ang pagiging reyna ni Doña Imelda, lahat ay nawasak ng mga itim na salita sa puting papel. Tinawagan niya ang abogado ko kanina. Basag na sabi ni Dante. Inaalala ang isang missed call at voicemail na hindi niya pinansin kanina sa pagmamadali. Sabi niya, kung lalaban daw tayo sa annulment, kung gagawa tayo ng iskandalo, ilalabas niya lahat ito sa media. Ang pagbabanta ay hindi na kailangan. Ang pinsala ay narito na. Hindi lang ang kanilang mga pangalan ang masisira. Ang Madrigal Jewelers,
Isang negosyo na itinayo sa pundasyon ng tiwala at tradisyon ng pamilya ay guguho kasama nila. She planned this! Bulong ni Doña Imelda. Ang boses ay puno ng pait at, sa kauna-unahang pagkakataon, takot. That quiet little girl planned all of this. Si Tala, ang babaeng inakala nilang mahina, ang babaeng tinapakan nila at binaliwala. Siya pala ang pinakamatalino. Ginamit niya ang sarili nilang kayabangan laban sa kanila. Ginamit niya ang kanyang pananahimik bilang kanyang pinakamalakas na sandata. Hinayaan niya silang magsalita, mag-utos at magkasala habang siya'y tahimik na nag-iipon ng bawat bala. Biglang gumuho si Dante sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Napasabunot siya sa sariling buhok. Ang mga luha ng pagkatalo at pagsisisi ay nagsimulang dumaloy. Nawala na sila, Ma. Nawala na sila sa akin. Nawala na ang kanyang anak. Nawala na ang babaeng. Sa huli ay minahal pala niya sa paraang hindi niya alam kung paano ipakita. Inakala niyang ang pagbibigay ng kayamanan ay sapat na. Ngunit ang hinahanap pala ni Tala ay respeto. At iyon ang kailanman ay hindi niya naibigay. Tiningnan ni Doña Imelda ang kanyang anak na nakalugmok sa sahig, walang awa, walang pag-unawa, tanging isang malamig na galit. Galit hindi para kay Tala, kundi para sa kahinaan ng sarili niyang anak na siyang nagdala sa kanila sa kapahamakang ito. Tumayo ka, utos niya. Ang boses ay matigas na parang bato. Huwag kang umiyak na parang bata. Huli na ang lahat para dyan. Sa gitna ng kanilang pagbagsak, biglang nagring ang telepono ni Dante na nasa ibabaw ng mesa. Ang pangalan sa screen, Clarice. Tinitigan lang ni Dante ang telepono, ang pangalan ng babaeng naging bahagi ng kanyang pagkawasak. Ang tawag ay nagpatuloy sa pagring, isang nakakairitang tunog sa gitna ng kanilang nagibang mundo. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan lang niya itong magring hanggang sa mamatay. Wala na siyang lakas para sa isa pang kasinungalingan. Wala na siyang lakas para sa ano paman. Ang hari ng Madrigal ay tuluyan ng bumagsak mula sa kanyang trono. Nakatingin lang siya sa kawalan, sa hinaharap na siya mismo ang sumira. Isang taon na ang lumipas mula nang sumakay sila sa bus na yon, palayo sa isang buhay na puno ng dilim. Ngayon, ang mundo ni Tala ay puno ng liwanag. Nakatayo siya sa harap ng isang grupo ng mga kliyente, sa loob ng isang bahay na siya mismo ang nagdisenyo. Ang mga dingding ay gawa sa salamin. Pinapapasok ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Ang mga materyales ay gawa sa kawayan at recycled na kahoy. Ang buong istruktura ay tila humihinga kasama ng kalikasan sa paligid. Ang konsepto ng bahay liwanag ay simple lang po. Paliwanag ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at pasyon na matagal na wala. Ito ay ang paglikha ng espasyo kung saan ang pamilya ay hindi lang nakatira, kundi tunay na nabubuhay. Isang tahanan na nagpapagaling, nagbibigay inspirasyon at nagbibigay ng kapayapaan. Tumango-tango ang mga kliyente na mamangha sa kanyang disenyo at sa kanyang sinseridad. Pagkatapos ng presentasyon, nagpaalam siya sa mga ito. Kinuha niya ang kanyang bag at lumabas. Hindi na siya umuwi sa isang mansyon. Ang kanyang tahanan ngayon ay isang maliit at maginhawang apartment na may malawak na bintana kung saan tanaw ang dagat. Ang pangalan ng kanyang maliit, ngunit unti-unting sumisikat na architectural firm, Sinag Designs. Habang naglalakad siya sa dalampasigan papunta sa kanyang apartment, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na naglalaro malapit sa tubig. Sinag! Tawag niya. Lumingon ang 9 na taong gulang na bata. Ang mukha ay masaya at mamula-mula dahil sa araw. Tumakbo ito palapit sa kanya, kasama ang mga bago nitong kaibigan. Wala na ang anino ng kalungkutan sa mga mata nito. Ang dating tahimik na bata ay ngayon, isa ng leader sa kanilang munting grupo. Mommy, tingnan mo yung ginawa naming sandcastle. Sigaw nito, hila-hila siya.
Lumuhod si Tala para tingnan ang kastilyong buhangin. Hindi ito isang malaking palasyo. Simple lang ito, may mga toreng gawa sa kabibe. Ngunit sa tuktok, sa halip na isang bandila, may isang bituin na iginuhit gamit ang isang patpat. Ang ganda anak, sabi ni Tala. Hinaplos ang pisngi ng anak. Siyempre, sabi ni Sinag, tayo ang gumawa eh. Ang annulment ay final na. Walang naging gulo. Pumirma si Dante sa lahat ng papeles. Ibinigay sa kanya ang sole custody at nagbibigay ng sapat na child support buwan-buwan. Hindi na sila muling nagkausap. Ang Madrigal Jewelers, ayon sa mga balita, ay unti-unting bumabagsak. Ang kinang nito ay kumukupas kasabay ng mga eskandalong pilit nilang itinatago. Hindi na yon mahalaga kay Tala. Ang nakaraan ay isa na lang malayong alaala, isang aral na humubog sa kanya para maging mas matatag. Noong isang linggo, isang sobre ang dumating sa kanyang opisina. Sa loob, isang imbitasyon para sa isang prestihiyosong architectural awards night. Ang kanyang bahay liwanag project ay nominado para sa Best Sustainable Design. Nanalo man siya o matlo. Pakiramdam niya ay panalo na siya sa buhay. Habang papalubog ang araw, pininta nito ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Umupo silang mag-ina sa buhanginan. Pinapanood ang pagbabago ng mga kulay. "Mommy," sabi ni Sinag, itinuro ang langit kung saan isang maliit na tuldok ng liwanag ang nagsisimulang kumislap. "Tingnan mo, yung star mo, lumabas na." Tumingin si Tala sa kalangitan, ang unang bituin ng gabi, ang kanyang pangalan, ang kanyang simbolo. Hindi na ito umiiyak. Ngayon, ito ay nagniningning ng buong laya. "Oo, anak," bulong ni Tala. Niyakap ang kanyang anak, habang ang hangin mula sa dagat ay marahang humahaplos sa kanila. Ang bituin ni Mommy nagniningning na. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Tala ang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi nabibili ng pera o katanyagan. Isang kapayapaan na natagpuan niya sa loob ng kanyang sarili, sa tabi ng kanyang anak, sa ilalim ng isang kalangitan na puno ng mga bituin na malaya ng mangarap. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang tunay na pag-ibig sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pagkilala sa iyong sariling halaga, ang pagtatakda ng hangganan, at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na lisanin ang anumang bagay na pumapatay sa iyong liwanag. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang pagpili sa sarili mong kapayapaan, kahit na nangangahulugan ito ng pagsisimula muli mula sa wala. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Tala. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento ngayong gabi? At anong klaseng mga kwento pa po ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.